Ang Magnolia Chicken Templados ay sinusubukan palang i-offer ang isang malaking contract dito kay Christian Standhardinger. Alam natin na may mga magsasabi na bakit hindi na lang dinerecha na dalhin ng Terra Firma itong si Standhardinger dito sa Magnolia. Well, ang problema kasi dito, ang balitang lumabas nung na-trade daw itong si Standhardinger sa Terra Firma ay hindi ito maging masaya. At nahirapan yung mga officials ng Barangay Ginebra na i-approach ito. Pero nung bandang huli, nakalma na raw si Standhardinger at nagre-report na sa practice ng Terra Firma. Pero hindi pa maliwanag kung gugustuhin niya na maglaro ngayon dito sa Magnolia Chicken Templados. Kasi ang isang lumalabas na balita, ito raw si Christian Standhardinger. Tatapusin na lamang yung kontrata niya dito sa Terra Firma at pagkatapos ay pupunta na sa Germany at maglalaro bilang isang world import. Pero kung tayo magiging practical, mas maganda o mas maraming oportunidad na makapaglaro si Standhardinger dito sa Pilipinas kaysa sa abroad dahil siya ay 35 years old na. Dito sa Pilipinas pwede pa siyang kumuha ng mahaba-habang kontrata dahil bihira yung mga katulad niya na ganyang may athleticism kahit ganyang kalaki. Pero kung pupunta siya sa Europe, pangkaraniwang player lamang itong si Standhardinger. Kaya sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit mas maganda ang employment opportunities niya dito sa Pilipinas. Pero naka Standhardinger pa rin yan sa bandang huli. At syempre, of course, alam natin yung rights niya nandito pa rin sa Terra Firma. Pero kung ikaw Magnolia, wala namang mawawala sa iyo kung susubukan mo mag-offer ng kontrata dito kay Christian kung sakasakali. As it is, itong si Standhardinger, sa bandang huli siya makapagde-decide dahil kung magre-request siya na ma-release sa Terra Firma, siguradong pakakawala naman yan ditong jeep. So yan na lang ang aabangan natin dito kung mapupunta siya sa Magnolia. Ang TNT Tropang Giga ay kabilang na doon sa mga listahan ng mga teams na susubukang makuha ang serbisyo nitong si Kaylan Tiongson mula sa Rain or Shine. Kahit lumabas na yung report na itong si Kaylan Tiongson ay pipirma na raw, hindi pa rin sumusuko ang TNT Tropang Giga sa pagsubok sa pagkuha dito. Dahil sa ngayon nakikita natin na itong si Kaylan Tiongson ay lumalabas na yung kanyang potensyal. Medyo nag-hesitate pa yung mga ibang teams dito dahil 32 years old na. Pero ayon dito sa mga insiders ngayon, nung nakita nila kung anong kaya nitong gawin, mukhang nawala na yung kanilang pagdududa at ready na sila ito na kunin at bigyan ng kontrata. Ngayon, mukhang itong coach ng Rain or Shine at si Kaylan Tiongson nagkasundo na. Pero ready pa rin daw ang TNT na mag-offer kung sakasakali. Pero ang tanong, meron bang maibibigay ang TNT dito sa Rain or Shine na magugustuhan ni Coach Yeng? Kasi kung si Mikey Williams, obviously hindi yan kukunin ni Coach Yeng Giao. Sa tingin ko, yung style ng laro ni Mikey, hindi bagay dito sa Rain or Shine. At obviously, hindi magbabayad ang Rain or Shine ng ganong kalaki dito kay Mikey. Yung gusto niya, hindi yan ibibigay ng ROS. Pero, meron pa bang ibang ma-offer itong TNT? Well, nandyan si Brandon Rosser. Merong ACL injury si Rosser, pero willing kaya maghintay itong ROS. Kung kay Luis Villegas nga naghintay sila, ito kayang kay Rosser. Pero kung ikaw naman ang TNT, dapat mo bang ipamigay itong si Rosser para dito kay Kaylan Tiongson? At yan ngayon ang matinding tanong na kinakailangan pag-aralan nitong si Coach Jot Reyes, kung kinakailangan ba talaga niyang ipamigay yung mga top players niya para lang makuha itong si Kaylan Tiongson. Dahil sa ngayon nangangailangan talaga ng ceiling itong TNT, pero ang Rain or Shine syempre hindi naman yan basta magpapalugi sa kahit kaninong team kahit pa ito ay SMC o MVP group.